Nga pala ang ginawa kong papa, ganito nga pala ang design ng paa niya. Kasi nga double dick siya. Di ko na pala napakita sa inyo ang pagbuo nito. Wala kasi akong balak na i-vlog to. Kaya lang, naisip ko, baka gusto nyo din gumawa ng katulad nito. Kaya sinishare ko na rin sa inyo. 1,320 nga pala ang lapad nito. Double ang sukat ng baba niya. 1,650 naman ang height nito. 920 naman ang lapad ng taas niya. Ito nga pala ang mga frame ng papag niya. Sa baba, nakamiter na rin. Bubuuhin ko na lang. Di na rin na-videoan ang pagkat nito. Kasi alam nyo na to. At dito ko na nga inumpisahan ang pagbuo nito. Sobrang haba ng video na to kaya pinabilis ko na lang. Hinasa ko ng maayos pala to para naman maganda yung palapat niya. At nang para hindi na rin tayo mahirapan mag-full wheel, alibinuho ko muna pala ng dalawang naka letter L. Ganyan kasi ang alam kong diskarte pag gumawa ako ng frame ng mga katulad nito. Ispatan lang muna natin siya ng mga ilang ispat. At syempre naka-eskwala na din bago nating pangsamantalang igilid to. Medyo tibayan na rin natin ng konti yung mga ispat-ispat natin para hindi naman siya magkahiwalay pagka inangat-angat natin to. At ganun din naman ang gagawin natin dito sa kapartner niya. Kailangan lang din natin gawing letter L at saka natin buuing square. Mas mabilis kasi pag ganito ang ginagawa ko. Medyo kapos ka pala ang lamisa natin kaya kailangan kong mag-extend. Madalas kasi mag-isa lang akong gumagawa dito kaya kailangan kong maglagay ng extension para may mapatungan ako sa mga bubuuhin ko. Ganyan lang po ginagawa ko dito. Bali pagdikitin ko na yung dalawang una kong binuo. Kaya kung gusto mong gumawa ng mga ganito, pwede nyo gayahin to at kahit sa anong klase na bubuuhin nyo. At mas maganda kung may lamisa din kayo na katulad nito. Medyo mahirap kasi pag sa lapag natin binuo. Hindi natin masilip kung pantay o pilipit ito. At ispatan muna natin yung magkabilang kanto. At kukunin na rin natin ang diagonal nito. Importante po kasi makuha natin ang tamang diagonal nito. Kaya lang nung sinukat ko, sobrang laking diferensya niya. Kaya kailangan ko gamitan siya ng turnbuckle. Mas madali po kasi pag meron kayo nito. Mas madali ang pagkuha ng diagonal niya. At dahil nga maiksi lang din yung turnbuckle ko, nilagyan ko na din ng extension para maabot niya yung magkabilang kanto. Bali nagdikit lang din pala ako ng square bar sa magkabilang dulo. Nagayang abutin ng turnbuckle ko. At dahil itong side na to ang mas mahaba, dito ko nilagay ang turnbuckle ko. At konting pihit lang para magparehas yung sukat nila. At nung okay na yung diagonal niya, nilagyan ko na agad ng mga brace yung mga kanto nito. At nilagay ko na din yung mga 1x2 na magsilbing salo sa sahig nito. Puro dikalas nga pala ang design ng double dick na to. At ito, lalagyan din natin ng 1x2 yan. Katulad nito. Yung pagganon niya. Ayan. Ayan. Paikot lagyan natin. So yan, nalagyan na natin, oh. Ayan. Buo na. Ayan, paikot. Ayan. Bago natin tanggalin tong mga brace na to, ayan, yung 4 na brace, check muna natin yung diagonal niya. Check natin ulit kung hindi ba nagbago. So kanina, diniagonal na natin to. Pero, tignan natin ulit. 2,150. Yan, 2,150. 2,150 dapat ang magiging sukat sa kabila dapat 2,150 din. 2,150. Okay? So ibig sabihin hindi nagbago. So tanggalin natin yung mga brace para malagay na natin yung pinakasahig niya mismo, yung papatungan ng foam. So i-actual din natin yun dyan para makuha natin yung layout ng clearance niya kung ilan ang papasok. So okay. Ayan. Oh. Medyo madilim na naman kasi hapon na. Ayan, so binuo na natin, inassemble na natin. So halos siguro nasa 50% na to. Malapit na mabuo to. Siguro hanggang bukas mabuo na natin to. Ayan. At marami din kasi tayong mga sinisingit-singit na mga ginagawa kaya medyo matagal. Ayan. So ito palang baba. Ayan. Nilagyan na rin natin ng 1x2 yung gitna. Yan, oh. Yan pala yung ginabit natin. Yung pinakasalo niya. Tapos ganun din dito sa kabila. Pati yung sa ilalim meron yan. Yan, meron yan. So bawat kanto po kasi nito, tagdalawang tornilyo. Ginawa ko, pagdating dito sa taas, dito na nakalagay yung tornilyo niya. Ayan. Dito. So, para tago. Yan, dito. Di naman tatama yan dun sa higaan natin. At subukan nating ilatag yung mga pinakasahig niya. Ito yung pinakasahig niya. So, latag natin.
Ayan. Tapos para hindi po masyadong para hindi po siya masyadong mabigat, yan, hinati na rin po natin sa dalawa yung pinakasaig niya. Yan. Ganyan yung ganyan yung niya, itsura niya. Ayan. Yan. Diba? Tapos yung sa taas. Yan yung taas pala, di na natin nilagyan sa gitna dahil di naman siya ganun kalapad eh. Nasa 90 lang naman yung sukat niyan. Kaya kahit wala na siya sa gitna, dahil kung mapapansin nyo kasi, itong natin, itong pinaka-sahig-sahig natin, rehas, sobrang halos-halos dikit-dikit oh. So kumbaga masinsin siya. Kaya sobrang tibay na po niyan. Ayan. Yan. Ito pala mga naka-temporary spot muna. Lahat yan. Pati yung baba. Tinumporary muna natin spot. At pag nabutasan natin yung mga pagtutornilyuhan, tsaka natin tanggalin yung spot, kalasin lahat. Tapos hasain lang natin yung mga talsik ng welding. Tapos yun, pintura. Okay na yan. Grabe. Tapos mayroon tayong pala dyan, may hagdanan pa pala yan. Ayan. Ito po yung niya, ito po yung itsura niya pag nabuo. So, ayan. Medyo maalog pa siya kasi pa yan eh, wala pang mga tornilyo yan. Kumbaga naka-ispat pa lang yan, tig-isa maliliit na ispat, kaya baka magkalasan yung mga ispat. Okay. Wag natin ugain masyado. Baka magkalasan yung ispat, malaglag tayo. Ayan. Okay. Ayan oh. Ganyan yung itsura ng double dick natin. Ay. Pag nabuo. Yan. Ayan oh. Yan. Nagawa ko na rin pala pati hagdanan nito. At pati hagdanan nito, dikalas din. Hasain ko na rin ito para malinis natin yung pinag-weldingan bago natin pinturahan. At binaklas ko na rin ito para malinis na rin. At nung tinanggal ko na ang kabilang paa, pumutok yung ispat ko sa kabila. Kaya bumagsak sa likod ko yung isa. Buti na lang, di ganun kalakas ang pagbagsak niya. At ito na nga, napinturahan ko na siya. Kailangan ko munang buuhin dito sa shop bago ko ihatid sa may-ari. Para walang maging problema sa mga tornilyuhan niya. Baka kasi may problema at nandun na. Mas okay na yung ma-check na natin dito para pagdating doon, smooth ang transaction. Yan po yung double dick natin pag nabuo. Yan. Yun. So, yan po yung tsura niya pag nabuo. Yun. Yan, nilagyan na muna natin ng tig-isang tornilyo para baklasin pa kasi yan mamaya pag na-deliver. Okay. Picture muna natin. Ay, salamat at may natapos na naman tayo. Maraming salamat po sa inyo at sinamahan nyo ako dito. At sana huwag kayong magsawa sa mga video ko. At hanggang dito lang tayo. Babu!